to end this night, I want to quote this quotation from Anonymous. Can you please read? 1, 2, 3, and? Experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Do you believe in that? Yes. Why? May I see the hands? Yes, Mr. Your last name? Elario. Mag-agree ako sa quote na experience is the best teacher. So, gusto ko siyang i-connect dun sa work ko na as sa McDo, sa food service. So, sa mga hindi nakakalaman, food trader po ako sa akin. Bali ako po yung nag-trade sa McDo. So, before ako nagdaan sa food trader, is nagdaan na ako pinag-food. Then, isang station lang po yung alam ko. So, before ka makapunta sa station, kailangan mo yung mag-trade sa'yo. Pero hindi po yun yung nangyari sa akin. Dumaan po ako sa experience. Then, dun sa experience na yun, madami ako nalaman, madami na naman na do's and don'ts na wala nagtulong sa akin. Hindi ko yung experience. So, dahil doon na ako mag-possible. So, mag-aaral ko na experience with the best. It's the best teacher. Wow, thank you. Can we give him a round of applause? By observing, diba? Using his senses, no? Mahirap makibagay, mahirap makisama, no? Para maka-adapt ka dun sa culture, climate ng isang organization with the different people. No? Pero pinagsama-sama kayo dun, no? So mahirap. So thank you with that. Any hands? Ano pa? Yes, ma'am. Last name ulit? Herrera. Agree din naman po ako dyan, sir. Kasi naniniwala ako dun sa kasabihan na pag hindi mo pa nararanasan, hindi mo malalaman kung ano yung maling nagawa mo at tama. Kaya mas maganda ma-experience mo siya para malaman mo kung tama ba yung decision mo, mali ba. Malalaman mo rin doon kung may natutunan ka ba o wala. Kasi pag puro ka salita, sabihin mo lang na dapat yung gawin mo ganyan, puro ka bigay yung instruction, syempre, talagang hindi ba na-experience? Oo lang na po. Hanggang hindi nila natututunan, hindi nila na-experience, hindi nila malalaman mali. Lapanan natin. Thank you, Herrera. Hanggat hindi mo sinusubukan, hindi mo malalaman, matututunan. Okay? Any hands? Yes. Solis. Siguro add ko na lang po kasi kung positive yung nasabi nila. Siguro experience, hindi lang positively, hindi lang positive experience, but also the negative experiences, like mga failures natin, mga pagkakamali natin. Because siguro sa mistakes natin, natututo rin naman tayo. Yung pinapoint natin dito is yung mga unintentional mistakes. Kasi if it's unintentional mistake rather, mali na yun, basically. So, sa mga mistakes na gagawa natin unintentionally, na nag-i-impart yun sa knowledge natin, sa consciousness natin ng mga invaluable lessons. Invaluable kasi nga hindi mo siya makukuha kapag hindi mo siya nagawa ng mali, parang ganun po eh. So ayun, through that way as well, sa mistakes is mas nagiging mas nalalagay yung experiences natin, natututo tayo, and ayun, mas nagiging well-rounded na person tayo. Alright, thank you so much, Solis. Last one. Any additional thoughts, insights, or anything that you want to share related to this quote? Meron? Wala na? So with that, titingnan natin yung kanilang point, Herrera and Solis, with this. Tama ba? Can you please read? Learning from others' experiences creates learning. Now, I want to hear from you. You said a while ago that in order for you to be able to learn a particular thing, you must experience muna. And now, hindi mo ba na-experience? Na-experience ng iba? Experience din lang. Hindi. What if hindi niya pa na-experience? Mo pa, sorry. Hindi ko pa po Na-experience. Pero, ayun nga, dahil na-experience ng iba, may natutunan ka ba? May matututunan po as a guide. Kasi, pag
pag sinabi nyo naman na, oh, pag timpla ng kape, dapat asukal kape muna. Hindi mo naman susundin eh, kasi may sarili kang desisyon. Igagayin lang sa'yo yung tama, yung proper na paggawa. Pero, ikaw pa rin po yung gagawa sa huli. So, dapat, yung sinabi niya, mas i-guide mo lang siya. Lagay mo siyang guide, tapos mas i-improve mo siya sa sarili. Para mas maging greater na ako yung binibigay niyang ratings ko. Galing naman. Oh, parang ganito lang. I've watched this very short, actually, clip lang naman siya sa YouTube. Ang ginawa nung tatay ay kumuha siya ng papel, ballpen, at pinasulat niya yung anak niya ng instruction kung paano lalagyan ng palaman ang tinapay. Very simple. Susulat ng anak, di ba? Get the bread and spoon, scoop the peanut butter, and put it in the top of the bread. So, binasa ng tatay, of course. Get the bread and spoon. Scoop, di ba? Sabi, scoop, peanut butter. Walang sinabing buksan yung peanut butter container. So, ganun yung tatay. Di ba? Ganun. So, may mali sa instruction. Di ba? Hindi niya na tuloy siya makapag-proceed. May isa pa siyang anak. Babae. So, pinaggawa ng ballpen at papel. So, pinasulat niya sa, syempre, binago niya na. Kasi nakita niya yung mali ng kapatid niya. So, get the bread and the peanut butter. Open the, ganyan, dinagdagan niya ng open the lip of the container, peanut butter container. Get the spoon and scoop peanut butter and spread on the bread. Yan. So, sinunod ang tatay. Kumuha yung tatay ng peanut butter. Yung peanut butter, binuksan niya, nag-scoop siya, ganyan. At inilagay yung peanut butter. Yung tinapay, bilog. So, bilog yung tinapay eh. Ganyan. So, doon natapos kasi ginanon lang, put, di ba? May mali sa instruction kasi dapat it should be at least open the bread and spread, di ba? Okay na. So, yun yung ginawa ng kapatid. Dinagdagan niya ng ganong instruction. So, nagawa. Then, syempre, hanggang doon na lang. So, nag-aantay yung tatay ng next instruction. So, until such, nainis na yung bata. Okay, na yung anak niya. Nainis na sa tatay niya, sinisigawan niya na. Pero parang lambing-lambing lang naman niya, di ba? Gagalit na siya sa tatay niya. Sinisigawan niya na. Tapos syempre, tawa lang ng tawa yung papa niya. Until natama na nila yung instruction na hanggang sa pagmuya. Oo, kaya tawa ko ng tawa nung pinapanood ko yung video. Napanood ko siya. So, tawa lang ako tawa. Kasi, kumuha naman yung tatay, bread, rectangular. So, top, yung gilid. Yung gilid, di ba, bread, ganyan. So, yung gilid pa ganun, dito nag-spread yung tatay. So, galit na yung anak kasi mali nga yung instruction na nabibigay niya sa tatay. So, likewise, sa mga ganyan, no? Nabanggit niya kasi yung sa pagtimpla ng kape. Ano ba unahin mo? Asukal o kape? So, di ba? Grabe itong na to. Very psychological siya. Kaya ako, nung tinanong ko rin, kung may psychological subjects or courses kayo na connected sa program ninyo, sabi wala. Medyo nalungkot ako kasi during my time, may subject kaming psychology. Alam ko, 2 subject yun. First year kami, then nung second sem, meron pa rin kaming psychology subjects. That's why, grabe yung pagpapaintindi. Iba kasi yung subject na psychology at the program itself. No? Kaya mga weirdo, mga ganyan, pero hindi nyo nalalaman. Alam na nila, mga galawan mo, tinatago mo, alam na nila. So, ganun kalupit ang mga psychology. No? So, sayang, wala tayong subject na ganun, pero sana nga, in the future, magkaroon. Kasi mahalagang bagay siya.
Now, in connection with what Solis said a while ago about failure, mistakes, what can you say about this now? Siguro hindi siya greater teacher. Parang, ano lang sila eh. Kung titignan yung levels, pantay-pantay lang sila eh. Lahat sila parang common ground is nagtuturo on something to someone. Tapos siguro, learning from others can be advantageous. Kasi nga, parang ina-emphasize nila yung value ng observing, listening, tsaka ng understanding, of course. Understanding dun sa iba, sa others, sa mga nakikita mo sa iba. At siguro, I would also agree, parang hindi siya greater teacher. Ayun ano. Alright, so thank you. Again, dun sa nabanggit niya kasi sa mga failure, mistakes, mga unwanted mistakes, no? I've been there also. May mga unwanted mistakes ako na masasabi ko na nagturo talaga sa akin, no? Kasi nga, experience eh. No? Positive, negative. Pero, ang nakakatuwa lang, kapag itong mga unwanted mistakes mo, nagiging mo siya, driver mo siya to excel, nagiging uhaw ka tuloy, mas matutunan yung pagkakamali mo na yun. Yes. Some people kasi, nagiging tuloy nila yun, nagiging wall nila sa growth, no? Mas tinitingnan nila yung negative side na parang napahiya ako, nandiliit na ako sa sarili ko, ganyan. Alam nyo sa trabaho, pag nasa pagiging HR na kayo, marami po kayong makakaaway. At marami magsasabi sa inyo, sa likuran ninyo na hindi magaganda. No? Ready ba kayo doon? Kasi kung ngayon pa lang, sa mga simple mistakes na yan, alam ko malaking agad yan sa inyo. Diba? Malaking factor na nagkamali, pinagalitan, so on, so on. Pero pag nasa labas na kayo, mas malala pa dyan yung mga kakaharapin ninyo. At kung paano nyo kakaharapin iyon, doon tayo magtatalo na. Okay? Kasi nga, di ba, it's don't react, respond. Di ba? Kasi pag nag-react ka, emotion ang mas malaking mo dyan, hindi yung iba pa na kinakailangan na dapat wise ka, sounds decision-making yung nagagawa mo, ganyan. So again, learning from failure or learning from unwanted mistakes and also learning from others' mistakes, no? Makakatulong yan sa atin. Imagine niyo ako, for example ko lang ulit sa faculty ako, matatanda yung kasama ko. Diba? ED, nagbibigay sila sa akin ng mga payo, ganyan. Na-appreciate ko talaga na, Mr. Tomon, pagka baka gusto mo to, ito yung ginawa ko kasi. Ganyan, para. So, na-appreciate ko. So, sana tayo sa paligid natin, pero I agree still with her opinion na may ibang timpla kasi kapag may sarili mong signature yung mga decision mo sa buhay. Diba? Ikaw mismo naglalagay ka, ang gusto ko, tasa muna. O, diba? So, parang ganon, hindi mo na siya bibili ng 3-in-1. I-prepare niya muna yung tasa bago bumili ng 3-in-1. So parang depende talaga. No? So again, I just share this with you para lang naman kahit paano, diba? Alam niyo kung saan tayo papunta, no? Na tayo'y papunta sa growth.